Hi, I'm Cristel, one of JP's closest cousins. I know hindi na makakarating sa kanya tong message na to, but I just want to share with everyone, si JP is one of my cousins na talagang close sa amin ni ate. He's like my brother from a different mother. Bata pa lang siya, close na siya sa amin. Siya yung tipong magbabakasyon sa amin sa bahay, dadali namin sa school nung college kami para matry niya yung mga food doon, makita niya yung school namin, and to give him idea kung paano pag nag-college siya. Naalala ko, bata pa lang siya, excited na siya to explore. Parang sinasabi niya gusto niya maging kagaya namin siya ni ate. And even nung lumaki na siya, nung nag-college siya, kahit sobrang busy na niya sa study, siya yung tipong nakakapag-reach out pa din sa amin ni ate. And pag umuwi kami dito, siya yung palaging may bagong kwento, may bagong updates. Parang sa lahat ng pinsan namin sa side ni daddy, siya yung palaging magkukusa mag-reach out sa'yo para mga musta or magkwento. Siya din yung tipo ng friend na antayin ka muna dumating bago siya kumain. Siya yung ganon. So, nung nagkasakit siya noong 2019, sobrang bata pa niya yon, siguro parang 5 years ago. Nagulat kaming lahat. And parang sobrang hopeless namin. Naalala ko kasama nila ako mag-ikot-ikot sa mga ospital around Metro Manila para malaman namin kung saan siya pwede ipagamot. Hindi natuloy yung operation, pero masaya kami na gumaling siya. Naging okay siya, nung chinek up siya, niran lahat ng test, okay lahat. So parang last year, nung nakikitaan namin ulit siya ng symptoms, syempre nakakatakot, pero pinapacheck up naman siya, and binigyan din siya ng gamot ng doktor. Pero this year, nung napansin namin na sobrang nag-iba na siya and all, on our part, ako personally, hindi ko alam kung anong gagawin kasi hindi namin alam ano yung unang ipapacheck sa kanya, but still we tried. Pero nung biglaan na lang bumaksak yung katawan niya, syempre yun yung mas nakakatakot na for all of us. And nung unti-unti na talaga na nakikita namin hinang-hina na siya, hindi na siya makasalita ng maayos, hindi na din siya nakakakain. Parang on our part, minsan ina-expect namin na baka anytime dumating yung ganitong araw na mawawala na lang si JP, pero alam ko at the back of our mind, hopeful kami sa puso namin, hopeful kami na gagaling pa siya kagaya ni inay, na si JP yung nag-aalaga kay inay nung gumaling siya yung nag-update sa amin, siya yung kasama ni inay dito. So nakakagulat para sa aming lahat na siya pa yung mas nauna kay inay, na hindi namin in-expect na ganun yung mangyayari. Sobrang bilis lang. Malungkot at masakit. Pero, alam mo yung hindi mo na siya nakikitang nahihirapan. He's not fighting for his life anymore. Na alam mong at peace na siya ngayon. Hindi na siya nahihirapan, hindi na siya na-anxious, hindi na siya natatakot, hindi na siya yung tanong ng tanong about sa situation niya. Somehow, magaan sa pakiramdam. Kasi alam mong namamahinga na siya at hindi na siya nahihirapan. Pero sana yung mga years na nakasama namin siya, sana napafeel namin, sana na-feel niya kung gaano namin siya kamahal. Kahit medyo aloof siya kasi yung introvert type ng tao. So, hindi siya yung makikita mong lagi namin kasama maya't maya. Pero sana sa mga panahon na nakasama namin siya, naramdaman niya kung gano'n namin siya kamahal. And even until now, na hindi na namin siya kasama physically with us, lagi lang siyang nasa puso namin. Nawalan man kami ng kaibigan, ng kapatid, ng pinsan, lagi lang siyang nasa amin, hindi namin siya malilimot. And right now, siguro yung magpapagaan na lang talaga ng loob namin is yung thought na hindi na siya nahihirapan ngayon, and finally, he's at peace na.
Alam namin kung paano ka nahirapan. Alam din namin kung paano ka lumaban, na hanggang dulo kami pa rin iniisip mo. Okay na. Proud ako sa'yo sa naging laban mo. Mahal kita bilang bunso mo. Sana, kahit hindi naging maayos trato ko sa'yo, minsan lagi pa nagagalit sa'yo kasi ako kulitan ako. Hindi ko naiisip, tama pa ba yung ginagawa ko sa'yo? Sana alam mo, na mahal kita bilang kapatid mo, bilang kabiyak mo, bilang bunso mo. Huwag ka na mag-alala kay na mami at daddy. Sa mga pangarap mo, ako na magtutuloy. Gusto ko lang mabigyan ka ng magandang pahinga. Sana masaya ka na kung nasaan ka man. Yun lang. Sa ngayon, mahirap sa amin tanggapin. Ako hindi ko pa rin talaga kaya sa sarili ko. Pero kailangan ko pakatatag para sa akin na mami at daddy. Para din sa'yo. Gusto kita ihatid ng mapayapa at tahimik sa loob ko. Gusto ko lang di makita na magpahinga ka na. Hanggang sa huli, gusto ko sa susunod kong buhay, ikaw pa rin kuya ko. Sana alam mo ang mahal na mahal kita palagi at hindi kita kakalimutan. Kaya namang makayanan kahit pa na nahihirapan, kahit lungkot dumaraan, pag natuyo na ang luha, parang nahipan ang iyong kandila. Init ay wala. Hindi ba ang ako mo nung una? Iwala'y iingatan. Baka naman sa susunod na habang buhay na lang. Di talaga inasahan magkagulot, magkagulatan tahanan. Pinagbaguran sana napunta. Hindi ba pangako mo nung una? Tiwala'y iingatan. Baka naman sa susunod na habang buhay hindi ba pangako mo nung una? Tiwala'y iingatan. Baka naman sa susunod na habang buhay
susunod na habang buhay. Can't say I don't love her, still I can't pretend. And my heart is torn just knowing that I'm losing my best friend. If it's easier said than done, then someone tell me why. Though I try, I can't find the words to say goodbye. I could tell her that I'm sorry and hope she'll understand. She will have to do with someone else all that we had planned. I'd rather her hear the truth than hurt her with a lie. So I try, but I can't find the words to say goodbye. Now I know I have to go. There's no other way. But goodbye is not what I can bring myself to say. If I told her see you later, then I might be wrong. 'Cause this voice inside is driving me to find where I belong. And I know I must leave her now, but every time I try, don't know why, but I can't find the words to say goodbye. Don't know why, I can't find the words to say goodbye. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabi ko ay hindi hadlang upang tumakas ka.
Huwag kang iiwas pag nabibigo. Dapat nga lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob. Kung mayroong pagsubok man, ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging ikhatid kasabihan. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging tikhatik kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Basta't